makaimprenta pa tayo ng kagaya nitong. Para marami ho tayong may pamimigay na sombrero nitong si Atty. Vic. Di ko naman kasi alam na gusto nyo. Kung alam ko lang na gusto nyo, pinanghingi ko na rin kayo. Kaninong sombrero ba gusto nyo? Para maipanghingi ko kayo. Ano ko ko, para tayo nga ang hirap-hirap makakuha, no? Ilang linggo ba? Bago natin nakuha. Tapos ngayon, manghihingi ka para ipamigay, pambihira talaga ito si PH. Madam ha, ano pa nito, mga 10 pang ganito, no? Para marami tayong mabigyan bago mag-election, madam. Yung mga taga-Amerika, taga-Japan, nanghihingi din siya. Hirap naman ito. Tingnan natin gagawa natin ng paraan. Pero ang sigurado natin dito, kung kaya natin makapagpa-imprenta kahit siguro mga 20 ganito o 10. Tapos yung t-shirt na Team Suka, siguro mga 50 hanggang 100. Subukan natin magpa-imprenta tapos pamigay ho natin. Ayun na nga, panoorin ho natin itong pagsasalita. Kaya kung di pa ho kayo nakasubscribe, naku, mag-subscribe na ho kayo para yung mga campaign materials ng mga sinusuportahan nating kandidato pagka nabigyan tayo. Meron na tayo pamimigay. Para pag nabiyayaan tayo, bibiyayaan ko rin ho kayo. Wag ho kayo mag-alala. Yung shipping fee, wala na yan. Ako na bahala dyan. Importante lang, makakuha tayo na supply nila. Ito tayo kay Atty. Harold Rospicio. Pakinggan natin itong mga kababayan. Ingay naman dito, grabe. Ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. May mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. May mga... Yung ang dahilan ng pagkakaroon niya ng warrant of arrest, dahil sa pagsasalita niya, pagpuna o pag-scrutinize, diyan sa 2025 kung paano ikakandak yung ating election. Grabe, no? Ang hirap po dito sa bansa na to, no? Hindi ka malayang magsalita. Pagka nagkamali ka, talagang sasamain ka dito kay George Garcia. Ika nga, pakialaman mo na lahat, wag lang yung kanilang pandaraya sa susunod na election. Dito tayo kay Atty. Harold. Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipadisconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako din po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng COMELEC on election day. Yun na nga ho, imbis na paliwanag, di ba? Imbis na, oh my goodness, ang lakas ho ng lindol, nakikita ho natin dito, grabe ho yung lindol, grabe, lakas ho nun. Ingat ho dun sa mga kababayan natin, taga Digos City, Davao del Sur. Mag-ingat ho kayo, napakalakas ho ng lindol, nakikita ho natin dito sa sa mga video naglalabasan sa social media. Mag-ingat. Yun na nga, imbis ho na ipaliwanag ng COMELEC na yung mga agam-agam, yung pagdududa nitong si Atty. Harold, karamihan naman ho ng mga kababayan natin, yan hong concern nila. Kung paano natin masisiguro yung credibility, integrity ng 2025 midterm election. Imbis ho na sagutin, ang ginawa ho nila, kinasuhan ho nila, pinapadisbar nila, hinaharas nila. Ngayon nakakulong itong si Atty. Harold Rospicio. Ano inusuportahan ho natin itong si Atty. Harold? Isa ho siya sa mga nagsasalita ngayon mga panahon na to para sa mga ordinaryong Pilipino para masiguro natin na tama at talagang nabilang yung ating mga boto. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Rospicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng COMELEC at ipakulong dahil sa isang video kung saan naipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng COMELEC. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice. Gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi nyo na makikita, at wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina.
Yun. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng eleksyon hanggang mag-print ng final score ng eleksyon sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. Ano ba naman hong mahirap doon sa gustong mangyari nitong si Sir Ruiz, 'di ba? Wala na nitong si Attorney Ruiz. Kasi si Ruiz binabasa natin yung PCS. Itong si Attorney Harold Rospicio, ito talaga matindi-tinding iskandalo din ho yun. Mamaya ho natin pagsadahan yun pagkatapos ng video na to. Pero simple lang naman, di wag natin i-connect sa internet. Hayaan nating pumasok yung mga balota, ilabas yung election na result doon sa particular na na yon na makina, at pagkatapos meron ng kopya yung mga watcher at kung sino mga tao doon na para sabihin na yung na yan tama yung mga naging boto, talagang yan yung mga naging resulta, di ba? Kasi pagpasok pa lang sa totoo niyan, parang nagkakatanungan na diyan, sino boboto mo? Kanino ka? Ito yung binoto ko. Parang meron ng yan, tarahan diyan eh. Kaya pagka hindi naging tama yung resulta, doon pa lang masasabi na meron talagang naging dayaan. Kasi sa yun, parang pagka bumoto kayo, na yun, nagkakatanungan, sino bumoto? Binoto mo siya? Oo, binoto ko. Nabahala din. Di ba ganun yun? Bata natin yan. Sabi ko kay bata niya ako, walang problema. Buboto ko yan. Di ba meron ganun, doon pa lang, sa utak pa lang, pang 10 na yung di ba? Ganun ho yan eh. Ang gusto lang naman, huwag konekta sa internet eh. Pinagpipilitan nito si George Garcia. Kaya ngayon, nakokompromiso ang 2025 midterm election. Yung kumbaga yung integrity ng magiging election magkakaroon ho ng duda yung ating mga kababayan eh. Meron nang lumabas na ganyan, 'di ba? Isang IT expert. Naglabas ng ng kanyang naglabas ng flowchart, kumbaga na i-demonstrate niya kung paano mahahack, o hindi naman yung mismong source code ng mga makina, yung kumbaga yung teorya o yung kung paano gagawin yung panghahack. Ipinakita ho nitong si Attorney Harold. Imbis ho na gawin siyang consultant para maging secure lalo ang ating ang ating election. Ang ginawa ho nila, kinasuhan nila ito. Dahil ho ba yan doon sa ipinakita niya na talagang posibleng mangyari at nataranta ang COMELEC na baka subukan nga ng mga hacker yung sinasabi nitong si Attorney Harold Respicio. Yun ho ba ang kinabuisit ng nitong COMELEC? Pinakita ho nitong si Attorney Harold yung kahinaan ng gagawing botohan sa Mayo. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag naiprint na yung totoong resulta ng eleksyon, gamit yung mga election return at may kopya na ang ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng COMELEC ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na hawak ng election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Imposible ho yun. Pagka gano'n, sinabi ng isang individual na ang isang computer system unhackable, imposible. Hindi ho totoo yun. Kaya nga yung mga malalaking kumpanya, kunyari bangko, mga Google,
Meta, lahat ho yan. Nag-hire ho sila nung kung tawagin white hacker. Yung kumbaga magbibigay sila ng reward. Hanapin nyo yung vulnerability ng sistemang ginagamit namin at magkakaroon kayo ng let's say $500,000, $100,000. Yun yung magiging reward pagka meron kayong nakitang kahinaan sa sistema nila. Malalaking kumpanya na ho yun. Kumbaga pagdating sa seguridad, yun top notch, ika nga yung state of the art na security, cyber security ay nasa sa kanila. Pero nag-hire pa rin ho sila ng mga white hacker para pag-aralan ang sistema nila dyan sa mga kumpanya na yan. What more yung sistema na gagamitin lang once every 3 years. Pagka lang mag-e-election, doon lang gagamitin. Tapos sasabihin mo, meron na kang libre. Tipong libre, yung serbisyong ibinigay nitong si Atty. Harold, libre na eh. Di na magbabayad ang Estado, di ba? Ayan, libre na yan ha. Nakita ko na, nakakita na ako ng vulnerability sa ating sistema. O yan, ayusin nyo na yan. Imbis na ayusin kinasuhan. Ngayon, nakakulong ko ito si Atty. Harold. Pagdasal ho natin siya, no? Kawawa naman, grabe naman talaga tong administrasyon. Napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Correct, Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Correct. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yon kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na wag nating i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isi-send mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional? Maganda tong mic nitong si Atty. Rospicio. Ano kayang brand nito? Maganda yung tunog Ayos. Ang ganda. At mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet. At gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, kabsat, manong! Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim! Binaviolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid, si Atty. Harold Respicio. Sana po ay Ako, tanong, Torny, meron ka ba dalang pulburon? Yun lang naman yan eh. Meron ka ba, mapapasalubungan mo ba ng pulburon yang si Marcos Jr.? Anong kabsat? Anong tawag dito? Anong kapatid maitim? Wala ho. Walang ganyan kay Marcos Jr. Tatanungin ka niya, may dala ka bang pulburon? Kung may dala kang pulburon, malamang sa malamang, magagawa niya ng paraan yung problema mo na yan. Digan kayo. Pero dito ho sa isa na to, medyo malabo. Ingay talaga eh. Teka lang ho Sa aking mga kababayan dito sa ating bansa, maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababait na mensahe sa akin. Gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa panahong ito. Kay Chairman George Garcia, ito po ang mensahe ko sa iyo, Sir. Sana magtulungan po tayo, wag po sana tayong mag-away. Dahil ako naman po ay open na makipag-usap sa inyo. Ang gawin po natin ay pagsama-samahin natin ang lahat ng mga eksperto at pinakamagagaling sa ating bansa para tignan ang vulnerabilities ng ating mga counting machines para tayong lahat sama-sama na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa ating eleksyon. Ayun, napakalinaw ho. Ayos yung mga litanya na yon itong si Atty. Harold Respicio. Dito ho sa bahagi ng video na to, punta naman ho tayo dito kay Binibining Maharlika. Mga darling. Pero malupit pala ang ginawa ni Bukangkang. Nako. Maliban pa sa mga, well actually nasa blind item ng politiko, no? Ewan ko sa mga politiko. Ba't dito pangalanan niya mga yan? Masyado naman kayong safe or naduduwag ba or whatsoever. Ngayon, basahin muna natin ang Chika Boom Boom. Okay? Ang Chika Boom Boom ng Politico. Okay? Politico PH.
Politiko whatever, okay? So ngayon, mga hitad, ito ang mga eksenang kaganapan. Alright. Si Bukangkang, ayan, si Bukangkang Kangkang. Okay do. Okay. Okay do. Alright. So sabi dito, actually, may mga balita pa pala dito. Teka lang muna. Abante, 1 hour ago, ang gulo sa loob ng Presidential Communications Office ay hindi nagpapakita ng pag-aayos sa ngayon kung saan ang bagong hinirang na Communication Secretary Jay Ruiz ay naghahanap sa pagsisiyasat sa mga posibleng conflict of interest. Let's talk about conflict of interest later. Ngayon, mga palangga, ito palang si Bukangkang ay talagang gumagawa ng eksena at mahilig mag-record. Okay? Mag-record ng mga audio, video ng mga tao na nakakasalamuhan ni Bangag. Maaari siguro ginagawa niya talaga yon para gamitin niya against Liza Tanas. Hi, MVG. How are you? You know who you are. We are watching. Thank you, my darling. All right. From Bicol region. All right. Tignan natin to. Okay. Masaya ba kayo dahil sinibak na si Bukangkang? Okay. Ngayon, eto mga hitad, ang mga eksenang kaganapan. Kailang, anong oras to? March 2. Ano na ba kita ngayon? March 2 pa lang dito, ha? Bilis ng karma. Okay? Galing ito sa politico.com.ph. Babasahin ko lang yung kanilang eksena at papangalanan natin. An ambitious senior government official, okay? An ambitious senior government official referring to, according to my source, ito na nga si Emerald Bukangkang. Alright, has reportedly lost her job amid a major transition with her agency as a consequence of her own political maneuvering. Okay? So mga palangga, ang ginagawa pala ni Bukangkang, talaga namang nagre-record siya ng, let's say, conversation. Ginawa daw ito ni Bukangkang ang pagre-record dun sa dati niyang boss na si Cesar Chavez. Ginawa din daw niya ito, ayon sa ating source, kay Cheloy Garafil. So, diba, Diyos ko, dami na nating mga pasabog dyan na nagjujugjugan. Kasi nga, ever since, ay gusto ni Bukangkang na maging head ng PCO. Hindi ko nga alam ba't hindi ginawa ni Liza Tanas ng head ng PCO yan dahil head yan ng mga trolls. Dahil sinabi mismo ni Bangag Jr., nung pag-upo, nung hindi sila pinapansin ng media, ay si Emerald Bukangkang ang head ng trolls. At totoo yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, nagme-message yan sa akin kung ano mga gusto niyang i-share. Pero I don't follow orders, lalo na sa mga Bukangkang at hindi naman ako pasweldo ng mga buwaka ng Genimes. Ayon sa Politico PH, according to The Grapevine, okay, ito nga si ambitious senior governor, or tinawag niyang AS, had her sights set on replacing beleaguered boss, BB. Ito daw ay si Chavez noon pa ito. Nung hindi pa umaalis si Chavez. And attempted to secure the coveted position by driving a wedge between BB and powerful official PO. So, sino itong si BB at sino si powerful official? Napag-alaman natin, yun nga, itong boss niya ay yung head ng PCO. At now, ngayon may bagong head, di ba? Pero ligwak mo siya ayon sa mga chismosa sa ABS-CBN kasi nakuha natin itong puting ass from ABS-CBN. Ngayon, itong powerful official na ito, na sinasabi, maaring ito ay si Liza Tanas. Well, hindi siya official, diba? Wala namang pwesto yan, pero yan ang presidente ninyong Liza Tanas kidnapper. Pwedeng si Bangag, pwedeng si Bersamin. Okay, tuloy natin report. Her strategy secretly recording powerful official, okay, criticizing BB's performance, yung boss niya, okay? Bukangkang, ito word ko na lang to, allegedly sent the audio file to BB hoping to spark outrage and a confrontation between the two. So, ang ginagawa niya, ang sistema niya, wag natin ito tapusin yung kasi alam ko na yung ichichika ko sa inyo.
So, ang ginagawa niya, yung kanyang head, okay, at ang kanyang, yung head sa PCO, at yung boss niya, it's either si Lisa Tanas, si Bangag, o si Bersamin, ay pinag-aaway-away niya. Pero, ang nag-trigger, ayon sa ating Juting Jahas, ng pagligwa kay Bukangkang, dahil nahuli siya mismo ni Bangag. Ni Bangag, na nagre-record doon sa closed door meeting sa isang what do you call it? Sa isang world leader, okay? Naka-meeting ni Bangag Jr. So ayon sa ating Juting Jahas sa loob ng PCO, sabi ko sa iyo, hindi lahat kaaway natin diyan eh. Habang nagko-close door meeting, mga hitad. Okay, basahin natin tong information ha. Excuse-moi. So, ito. Alright, tignan natin. Basahin natin ang information ng ating mga Juting Jahas. Diba? O, syempre, ang alindog natin ngayon, kumakabog. O, diba? Matindi ang antipara ngayon nitong si Tita Maharlika. Tita ho yan, tita. Iba yung ano niya eh. Iba yung antipara niya ngayon eh. Oh. Okay. Alright. Sabi niya dito, kailan ba ito message sa akin? Okay. Itong message na to, anong date to? February 26 pa ito. Okay. Ayon sa ating Juting Ahas, si Marcos Jr. na mismo ang nagligwak kay Bangag. Kasi may foreign leader na ang tawag dito? So ano sinabi ko? Si Bangag na mismo ang nagligwak kay Bukangkang. Alright? So si Bangag na mismo ang nagligwak kay Bukangkang dahil pinagre-resign na siya nung time na yon dahil nahuli siya ni Bangag na nire-record niya yung closed door meeting o closed door session with Bangag Jr. Binibidyo niya ng patago yung isa sa mga dignitaries o world leader. Hindi lang pinangalanan kung sino itong world leader na ito, kung saan ito galing. So ngayon mga palangga, you know what? Hindi naman ako masaya na niligwak si Bukangkang. 'Di ba? Kasi dapat ang maligwak talaga na tuluyan si Bangag. Dahil magkakasabwat yan sila eh. So imagine ninyo, 'di ba? Itong si Bukangkang na nakita niyo yung video na pina-viral natin na sumasayaw-sayaw siya doon sa yate. 'Di ba? Yun yung pumunta sila dito sa New York. First time na pumunta ni Bangag sa New York. Tapos talagang yung kanyang mga alipores binibigyan ng pera gamit ang kaba ng bayan, nagyayate, kung sino-sino pa mga nagpupukpukita, nagpapatsukchak, kung sino-sino mga ganyan. Gamit ang pera ng bayan, nag-hire sila ng mga private, yung mga 5-star hotels at kung ano-ano pa. Yan yung pamunuan ni Bangag. Pero dahil hindi na makayanan si Bukangkang at nahuli mismo ni Bangag Jr. na wiretapping yun eh. O, di ba? Hindi lang yun. Ang dami niya pang mga ginagawang kababalaghan. At siguro hindi na... Sa mga hindi nakakakilala kay Emerald Ridaw, siya ho yung noong panahon ng kampanya, siya ho yung laging nasa likod ng pick-up. Yung video. Kayanan din ni Lisa Tanas. Kasi favorite ni Lisa Tanas yan. Mga kababayan. Okay? Dali lang. May Okay, dali lang ito. Tawag to. Okay, baka importante. Te-text ko lang. Ngayon, mga palangga, ano ngayon ang eksena? Meron pa actually eksena. Dahil merong inilabas, merong inilabas na balita, ito yung Politico din to. Okay, Politico PH. Here we go. Oh. Kailan to? Okay, Politico PH. Okey-doke. Okay. So, meron ditong inilabas na balita na sinend sa atin. Tignan natin to ha. Dami kasing messages ng hitad. Alright. Tignan natin to. Okay. Here we go again. Yung.
I love you, baby. Okay. So ito ang mga eksena ng hitad. Mga palangga, napag-alaman natin na blind item din to ng PCO, okay? Na itong palang ng PCO, ng politiko, ito palang si Bukangkang, pag pumupunta ng US, like yung kasabay na si Bangag, yung mga mga visit nila dito. Pag uwi nila ay may bit-bit na 5, mga minimum of 5 balikbayan boxes. Okay? Ang tanong ng mga ng mga puting ahas natin, bakit inaalaw ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na magbitbit si Bukangkang ng 5 balikbayan boxes? Actually, hindi lang siya. Halos sila may mga kanya-kanya binibili. Number 1, ano ang laman ng balikbayan box? Ng mga 5 balikbayan box. Bakit ito kinakarga sa, during the travel of the President Bangag? Siyempre, number 1, para maiwasan ang pagbayad ng tax. At ginagawa nilang lahat yan ng mga kabangagan ni Bangag. Di ba? Nagpupuslit kung ano man ang mga epektos from the US o kung ibang mga bansa, let's say Europe, kung saan man sila magpunta, at pinapasok ito sa Pilipinas, mga kababayan. So ngayon, kaya siguro tuloy-tuloy na at marami nang nasusuka dito kay Bukangkang, kaya tuluyan na siyang sinibak. Pero ang question, bakit walang balita about it? Okay? Bakit walang balita about it? I'm gonna gorgor one time, big time to. Ayan. Now, I'm so happy because I gorgored one. I gorgor you, okay? Ngayon mga kababayan, ayon sa ating Juting Jahas, itong ginagawa ni Bukangkang ay yung pag-record ay hindi lang ngayon o nakaraan. Talagang simula noon pa. Kaya nga, baka ipagurgur ka ni Lisa Tanas, Bukangkang. Naku po, kung ako dito kay Bukangkang, ibukangkang mo na lahat, ika nga, ilabas mo na lahat ng kailangan mong malabas, no? Ika nga, ilaglag mo na yan si Kokak. Kung ano mang pinanghahawakan mo sa kanya, kung wala na ho kayo, hindi nyo na mailalabas yan. Kung ano mang nalalaman nyo, kumanta na kayo, ika nga, di ba? Kaya magtago ka na, baka, kasi, napag-alaman na marami daw siyang mga recordings at marami siyang mga video na pasikreto. At ito ay pina-forward niya, kaya nga nakakarating sa akin yung iba. Okay? So ito ngayon ay kaya nga nagkakagulo na sila eh. Dapat nga matagal at dapat talagang kung sino ang sumunod o susunod na mamumuno after the Bangag, maybe soon, maybe 1 month time matapos na yung kaputahan nila lahat, ay imbestigahan itong si Bukangkang at iba pang mga PCO na even yung mga tinanggal, okay, na nakipagsabwatan, na kumamal ng pera ng bayan. Alright? So dapat talaga ito ay imbestigahan lahat ng mga ito dahil ang pinakinabangan nila dito mga palangga, mga kababayan, ay pera ng bayan. So yaan ang nakikita natin na dapat talagang susugin itong mga jutang Genemes na attach. Dahil patuloy nilang ninanakaw o patuloy nilang winawalang hiya itong ating kaban ng bayan. Bakit kamo? Dami mga eksena kaganapan, di ba? Kasi itong babaeng ito, according sa ating source, mga kababayan, ay talagang gumagawa ng eksena, chismis, video at kung ano-ano ang pang mga kajotahan diyan sa diyan sa pangalan nito, diyan sa PCO. Ito nga, sabi nga nito, ang sabi dito, mga palangga, etong blind item, politiko dito. Malacanang officials, secret funds steer controversy. Who is this official in Malacanang allegedly holding unliquidated funds worth half a million pesos from, sabi dito, his official travel abroad?
with President. His, di ba, nakalagay, his meaning lalaki, pero hindi po ito lalaki. According to our source, kasi blind item to si Bukangkang ito. Ang question ko, ang liit nga ng kalahating milyon Baka naman 500 million yan, di lang natin alam. Anyway, based on the blind item ng politiko ay kalahating milyon yung unliquidated funds. Barya lang ito, pero pera pa rin ito ng taong bayan. According to the source of Politico, sabi dito, this official is said to be quiet and tense during official trips. As this Malacanang official always brings, sinabi ko nga kanina, brings back 5 balikbayan boxes from the countries he visits with. From the countries, not only in America. Kaya sabi ko kanina, Europe kung saan man, the President Bangag Jr. It has been reported that the unliquidated funds of this official have reached the office of Executive Secretary Lucas Bersamin, as reported by his former boss. Dapat her. Due to a $500,000 pesos in unliquidated funds, he was transferred to another job within his department. Okay? So, nilipat siya o niligwak siya. So, wala nga silang pronouncement kung nasaan na si Bukangkang Ang sabi, niligwak lang siya as, senior official dyan sa PCSO. Ang sabi dito, this official was allegedly on good terms with his former boss. But due to his special behavior, they eventually parted ways. Boss niya si Bangag. Now, it is said that this official with special behavior is negotiating with Secretary J. Ruiz to be reinstated, to his former position so he can join the former trips of President Bangag Jr. This official also lobbied for the promotion of partner in Malacanang. Sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito talaga ang magiging resulta kapag ang mga inuupo ni Bangag, ay hindi inuupo, kapag ang presidente ay Bangag, walang magtatagal na head or mga empleyado, kung ang namumuno, ang nagbibigay ng direktiba ay si Lisa Tanas o si Bangag na talagang wala sa tamang katinuan. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Di ba? Si Attorney Trixie, si Garafil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charter 66 Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although meron siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. Teka lang mega love shoutout dun sa kababayan natin nagpa 772,000 subscribers sa atin. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Kung sino ka mang nag-subscribe ng mga 772,001, mabuhay ho kayo. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pansinin nyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, notice of award. Okay? IBC 13, okay, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8
Incorporated ni J. Ruiz, 'di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng ng almost 200 million, or to be exact 178,500,000, kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above-mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Grabe, laki, no? Alright, so ngayon dito ay signed in the presence of. Naku, pambihira ho, no? Lahat na lang ho ng napapasama dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Puro pala